Naglaban ang dakilang bayani at ang demonyo. Doon ay inaasar ng demonyo ang bayani at sinabi nito na kapag siya'y nabigo, magwawakas na ang mundo. Kinuha ng bayani ang isang maliit na bato at naisip na iyon na lamang ang natitira sa kanya. Nagbitaw ng kanyang lakas ang demonyo at nagtapon ng malaking bato papunta sa bayani, pero sinagot ito ng bayani gamit ang kanyang maliit na bato para wasakin iyon. Napagod na ang bayani sa mga laro at gusto na niyang tapusin ito, nag-agree dito ang demonyo, at tinutukan nila ang isa't isa gamit ang kanilang mga espada. Gamit ang kanilang malalakas na kakayahan, naglaban sila sa huling pagkakataon at pagkatapos ng ilang banggaan, pareho silang napagod hanggang sa umabot sa puntong naging puti na ang buhok ng bayani. Umaapaw ang kanilang katapangan, unti-unti silang naglakad paharap at sinaksak ang isa't isa at doon ay nagbagsakan sila, pero ang bayani ay naging masaya dahil sa natapos na ang lahat. Lumipas ang maraming taon, may batang lalaki tayong nakikitang tuwang-tuwa na makapasok sa eskwelahan, nakikita niyang nagbabatian ang mga estudyante at nagtatanong siya kung ganoon ba ang ginagawa ng mga magkakaibigan. Nakahinga siya ng maluwag dahil iyon ang dapat gawin ng normal na tao. Ang batang lalaki ay nagngangalang Blade, ang bayani na tinalo ang demonyo. Nagtatalon siya sa kasiyahan, sinasabing magkakaroon siya ng mga kaibigan at mabubuhay bilang isang normal na tao mula ngayon. Masaya siyang naglakad sa hallway, sinasabi sa sarili na oras na para magkaroon ng mga kaibigan at doon binabati niya ang lahat ng taong nadadaanan niya, at napapansin niya na may mga estudyante na nag-uusap tungkol sa kanya, parang siya'y bagong salta. Napansin niya ito at ipinakilala ang sarili, at nalaman niya na ang kanilang mga pangalan ay sina Casem, Clay, Jessica at Claire. Binahagi niya na nandito siya para magkaroon ng mga kaibigan at tinanggap ito ng 4, naging masaya si Blade dahil sa may 4 na siyang kaibigan, pero ngayon gusto niya na magkaroon ng 100 kaibigan. Sinabi ni Claire sa kanya na para mangyari iyon, kailangan niyang maging kaibigan ang lahat ng estudyante at biglang may babaeng nakisali sa kanilang usapan, para magtanong kung bakit sila nagkakagulo dahil kay Blade. Binanggit niya na lahat sila ay estudyante sa Rosewood Academy, isang eskwelahan na nagpapalaki ng mga bayani kaya dapat silang sumunod sa mga patakaran at kaayusan. Sinabi ng grupo na siya ay si Ernest Flaming, ang pinakamalakas na estudyante sa paaralan at tinatawag siya na Empress. Doon ay ipinakilala ni Blade ang kanyang sarili na may malaking ngiti, kaso hindi siya pinapansin ni Ernest, tinanong niya kung sino ba talaga siya. Sinubukan ipaliwanag ni Claire na bagong estudyante lang si Blade, pero hindi pa rin siya pinapansin ni Ernest at ipinahayag niya na ang eskwelahan na ito ay para lang sa mga gustong maging bayani, at dapat hindi tanggapin ang mga huling nagpapa-enroll. Pero, sinabi ni Blade na hindi siya interesado sa pagiging bayani at nandito lang siya para magkaroon ng mga kaibigan. Nagwala si Ernest dahil sa kanyang mga sinabi dala na rin sa wala siyang determinasyon na protektahan ang mga tao. Kaso hindi siya pinapansin ni Blade at hiningi niya na dalhin siya sa opisina ng prinsipal, ipinakita niya ang daan at kumatok sa pinto. Sinabi ng prinsipal na pumasok sila at nang makita ni Ernest ang mukha ng prinsipal agad siyang nagbow bilang pagpapakita ng respeto, hindi ito pinansin ni Blade at kinausap ang prinsipal na parang casual lang, at doon hinawakan ni Ernest ang kanyang binti at tinawag siyang tanga. Tinanong niya kung kilala ba ni Blade ang prinsipal, at parang sigurado si Blade na kilala niya ito. Nagmakaawa siya sa prinsipal na patawarin ang bagong estudyante, dahil hindi niya alam na ang prinsipal ay ang hari. Tumawa lang ang hari, binanggit na narinig niya tungkol kay Ernest mula sa dating punong guro at inihayag na siya na ngayon ang bagong prinsipal ng paaralan. Sinimulan ni Ernest na purihin ang hari, tulad ng isang matapat niya na kawani, pero halos hindi siya tumigil sa pagbibigay ng papuri. Sa wakas, sinabi ng hari sa kanya na sapat na iyon at dapat na siyang umalis dahil kailangan niyang makausap si Blade nang silang dalawa lang. Lumabas siya at nagalit dahil trinato lang ni Blade ang hari na parang casual na kaibigan. Sinisisi ni Blade ang hari, dahil naabala siya sa buong sitwasyon at doon ay tinanong niya ang hari kung ano ang gagawin niya sa office nito, at inihayag ng hari na nawala ang kapangyarihan ni Blade pagkatapos ng laban sa demonyo. Gusto niya na makuha ulit ni Blade ang kanyang kapangyarihan bilang bayani, nainis dito si Blade dahil gusto niya na lang na maging pangkaraniwang tao. Pero hindi siya pinansin ng hari, tinawag ang eskwelahang ito na rehab center na para sa kanya at nagpatuloy ang hari sa pagbaliwala sa mga sinasabi ni Blade at ipinaliwanag na babaguhin niya ang kurikulum ng paaralan,
gusto niyang lumikha ng mga dakilang bayani tulad ng dating katauhan ni Blade. Sinubukan ng batang lalaki na sabihin na hindi na ito kailangan dahil sa patay na ang demonyo. Binanggit ng hari ang ulat tungkol sa huling laban niya laban sa demonyo na nagresulta sa pagkawala ng kanilang kapangyarihan, subalit, naniniwala siya na may paraan para maibalik ang kapangyarihan niya at medyo naiinis pa rin si Blade, dahil palaging ganito na lang ang gusto ng hari pero nagdesisyon siyang hindi na lang pansinin ito. Bumalik siya sa kanyang klase, kung saan lahat ay may kanya-kanyang ginagawa at napansin niya si Ernest at sinubukan niya na makipag-usap dito. Tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa S-class, ipinaliwanag ni Blade na nag-exam siya para sa F-class pero sinabihan siyang pumunta dito, iniisip ni Ernest na baka may sinusuhulan siya para makapasok sa eskwela at sa S-class. Ipinaliwanag niya na hindi ito isang eskwelahan na tumatanggap sa mga taong hindi seryoso na makapasok, at sinabi na nag-cheat siya. Sinabi ni Blade na seryoso siya sa eskwelahan na ito at gusto pa niya na magkaroon siya ng 100 kaibigan. Nagsimula siyang magpakilala sa bawat tao sa paligid, sinasabing gusto niyang maging kaibigan silang lahat. Naiinis si Ernest sa kanyang mga ginagawa, pero bigla na lang hinawakan ang kanyang ulo at doon ay nahiya siya at sinubukan na atakihin siya gamit ang kanyang espada, ngunit biglang tumalon si Blade para iwasan ang kanyang atake. May ibang estudyante na nagngangalang Sophie na nag-abala sa kanila para sabihin na sinabi ng instructor na magtipon na sila. Nagpakilala si Blade sa kanya ng 2 beses, subalit sinadyang hindi siya pansinin ni Sophie at ipinaliwanag ni Ernest kung ano ang ginagawa niya, at nagpakilala ang batang babae bilang si Sophie. Sinimulan ni Blade na makipagkamay sa kanya ngunit, tumawag si Ernest sa instructor doon ay binanggit niya na gusto niyang subukan ang kakayahan ni Blade, sinusubukan ng guro na itigil ito, ngunit sumuko matapos matakot. Kumukuha siya ng isang enchanted na metal armor, at sinabi na madali lang itong putulin ng bawat estudyanteng S-class, binanggit niya na dapat gawin rin ito ni Blade para patunayan ang kanyang kapangyarihan o dapat siyang umalis sa akademya, sinubukan niyang ipaliwanag na iba ang level ng S-class kumpara sa ibang klase. Pero tinanong niya si Blade ng tanong kung ilang levels ba ang pinag-uusapan nila, sumagot siya na nasa 3 levels sila na mas mataas kaysa sa iba. Medyo na-impress si Blade at nagdesisyon na gamitin ang kanyang pangalawang kasanayan sa espada. Inilabas niya ang kanyang fighting spirit na nag-iwan ng malaking impact sa lahat ng nasa paligid. Napansin nila na ito ay ang pinakabihira at pinakamalakas na Dragon Series spirit, pinagsama-sama ni Blade ang kapangyarihan sa paligid ng kanyang espada at inilabas ang kasanayan na Dragon Eater. Ito ay isang wind skill na hindi lang lubos na nagwasak sa enchanted armor hanggang sa maging alikabok ito at pati na rin ang damit ni Ernest, at tinulak lahat ng estudyante patungo sa pader maliban na lang kay Sophie. Bumalik si Ernest at tinanong kung sino ba talaga si Blade at matapos tumingin sa paligid, napansin ni Blade ang nangyari at humingi ng paumanhin, sinasabing isa lamang siyang ordinaryong tao. Tapos na ang klase at oras na ng tanghalian at mag-isa lang kumakain si Ernest sa kanyang lugar, nagdesisyon si Blade na sumama sa kanya at tinawag ang kanyang mga kaibigan na sumali sa kanila. Pero lahat sila ay tumanggi, ipinapaliwanag ni Ernest na nakareserba para sa kanya ang mesa. Nagsimulang kumain si Blade na parang hindi pa siya kumakain sa kanyang buong buhay. Naguguluhan si Ernest dahil curry lang naman ito, ngunit nagsorry siya kay Blade dahil sa sinabi niya na nagbigay lang siya ng suhol para makapasok sa paaralan, pero hindi na niya naalala pa ang sinasabi niyang iyon. Nagpasalamat si Blade sa kanya dahil tinulungan siya nitong maabot ang kanyang pangarap na magkaroon ng mga kaibigan. Naguguluhan siya, pero binanggit ni Blade na dahil magkasama silang kumakain, sila'y magkaibigan na. Pumula si Ernest na parang kamatis, at sinabing hindi siya nag-aalala na maging kaibigan niya. Sa hating gabi, bumalik si Ernest sa kanyang kwarto at naalala ang kanyang mga salita. Unang tinawag niyang tanga si Blade ngunit biglang nagumpisang napaupo siya sa kanyang kama. Masaya na siya dahil nakapagkamit siya ng kanyang unang kaibigan. Bigla na lang nagumpisa na gumalaw ang kanyang espada, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Nang siya'y bata pa lang ay agad siyang na-attract sa kanyang espada at nang siya'y lumapit, sinabi ng espada sa kanya na isuko niya ang sarili. Nahulog si Ernest sa mga salitang iyon at kinuha ang espada. Nagbago ang kanyang buhok mula itim hanggang pula at simula noon, ang espada ay nagpupuno ng kanyang isipan ng mga salitang wasakin, maghagis at magliyab. Inulit-ulit ng espada ang mga salitang iyon,
ngunit sinabihan ito ni Ernest na tumahimik siya ang magiging susunod na leader ng kanyang pamilya at hindi siya susuko sa demonyong espada. Nagawa niyang patigilan ang espada at nakaramdam ng determinasyon na lumakas pa. Kinabukasan nagpatuloy sila sa kanilang mga pagsasanay, ngunit naiinis siya na hindi seryoso ang kanyang kaharap sa laban. Ang taong ito ay yung tipong playboy na ayaw masaktan ang isang babae. Pumunta sa likod ang lalaki para i-activate ang kapangyarihan ng kanyang sibat, na akala ni Blade ay kahanga-hanga at ito'y agad na sumugod. Talagang literal na naging gaya siya ng isang rocket na bumalibag, ipinakita ng lalaki ang kanyang mukhang playboy at inamin ang kanyang pagkatalo, subalit biglang nawalan ng kontrol si Ernest at malapit na niyang mapatay ito, nagawa niyang ihinto ang kanyang espada sa tamang oras at tumawag para sa kanyang susunod na kalaban. Sumugod si Sophie at nagsimula ang kanilang laban, nagawang harangan ni Sophie ang mga pag-atake ni Ernest gamit ang kanyang mga suntok, at nagawa pa niyang maitulak ito pabalik. Napilitan si Ernest na gumamit ng isang fire skill, at doon ay inamin ni Sophie ang kanyang pagkatalo. Tinawag niya si Blade upang labanan siya, ngunit nag-aalala siya sa kanyang kalagayan at sinabi niya na maayos siya at nagposisyon na ito, kaso bigla siyang nag-drop ng kanyang espada at nawalan ng malay pagkatapos maramdaman na sinusubukan na lumunin siya ng espada. Nagawang masave siya ni Blade sa tamang panahon at dinala siya sa infirmary, sinubukan niyang i-convince ang doktor na alagaan ng maayos si Ernest, tulad ng ginawa niya sa kanya pagkatapos talunin ang Demon Lord. Kaso ipinaliwanag ng doktor na hindi niya magawa ang isang bagay laban sa mga spells at sumpa, nagising si Ernest, naguguluhan sa nangyari. Sinubukan ni Blade na ipaliwanag, pero nagulat siya at sinubukan tumayo, hinadlangan siya ni Blade at ipinaliwanag ang lahat. Gusto ni Ernest umalis kaso sinabi ng doktor sa kanya na magpahinga muna, nangako si Blade na aalagaan niya si Ernest at tinulungan siya makarecover, binanggit niya na kaya niyang maglakad mag-isa, ngunit sinabi ni Blade sa kanya na maaari siyang umasa sa kanya dahil sila'y magkaibigan, agad na sinabi ni Ernest na panatilihing lihim ang nangyari sa kanya at umalis. Nagdesisyon si Blade na mag-impluwensya sa data system ng akademya upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya, nalaman niya na si Ernest ay may demon sword na may pangalang Asmodeus. Nagpasya siyang tawagin siya upang makipag-usap sa private, naiintindihan niya ang kanyang intensyon at iniisip na ito ay isang bagay na romantiko, ngunit sinabi niya na alam niya ang sikreto tungkol sa kanyang espada. Sa labas, ipinaliwanag niya na nagbibigay sa kanya ng higit na kapangyarihan ang kanyang espada, kaso dahil may malayang kalooban ang espada, hindi nito tinatanggap siya bilang amo nito. Tinanong niya kung paano ito nangyari at ipinaliwanag niya na natagpuan niya ang espada noong siya'y 6 na taong gulang, sinubukan na makuha ng espada ang kanyang katawan, mula noon ay patuloy pa rin siyang lumalaban sa mga pagnanasa ng espada. Binanggit ni Blade na ang tanging paraan para itigil ito ay para kilalanin ng espada siya bilang may-ari nito, kaso natatakot siya na subukan dahil kung siya ay mabibigo, kukunin ng demonyo ang kanyang katawan at papatayin ang libu-libong inosenteng tao. Ngunit sinabi ni Blade sa kanya na ayos lang, nagalit siya pero sinabi ni Blade sa kanya na kaya niyang harapin ito, at kung kinakailangan, sisirain niya ang espada. Nagpasya siyang maniwala sa kanya at sinimulan ang ritual upang bumuo ng isang pakikipagsundo, pinapanood siya ni Blade mula sa gilid, habang nakikita niya ang mga apoy na pumapaligid sa kanyang katawan. Matapos tapusin ang chant, dinagdagan ng Demon Sword ang mga apoy upang subukan siya, nakita ni Ernest ang kanyang sarili sa harap ng demonyo at inutusan ito na sumuko sa kanya. Subalit tumanggi ang demonyo na sumuko kaya sila'y napilitang lumaban, nagsimulang lumikha ng ilang uri ng maliliit na demonyo ang mga apoy, na nagnanais wasakin ang lahat. Sinubukan na atakihin ng isa sa mga demonyo si Blade, kaso lang sinira niya ito gamit ang kanyang suntok at matapos mapanood ang eksena, doon ay naniniwala si Ernest na aalagaan ni Blade ang lahat kung siya'y mabigo. Nagpasya siyang ibigay ang lahat at nagpas siyang lumaban ng buong puwersa laban sa demonyo, nagbanggaan ang dalawa sa kanilang mga kapangyarihan, at sa suporta ni Blade, nagawa niyang manalo sa labanan at kontrolin ang espada. Nahuli ni Blade si Ernest habang siya'y bumabagsak mula sa langit at binati siya dahil sa kanyang tagumpay. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang mga kinaugalian ni Ernest, sinimulan niyang batiin ang mga estudyante na may ngiti sa halip na magalit, at salamat sa kanyang unang kaibigan na si Blade.
Nagsisimula si Blade ng bagong araw sa Rosewood Academy, kasama niya ang dalawang kaklase sa lugar ng pagsasanay at sinisikap ng dalawang ito na atakihin si Blade ngunit hindi sila nakakatama sa kanya. Sa tingin ni Ernest, lubos na walang galang si Blade dahil hindi man lamang niya hinugot ang kanyang sandata sa pekeng labanan kaya sinabihan niya ito na huwag maliitin ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng paglingon sa ibang direksyon habang nakikipaglaban. Napapansin ni Blade na maraming nagbago kay Ernest, nagulat siya sa narinig at tinanong si Blade kung ano sa palagay niya ang nagbago sa kanya. Inisip ni Blade kung ano ang asta ni Ernest noong una at matapos mag-isip ng matagal, sinabi niya kay Ernest na wala siyang ideya kung ano ang nagbago tungkol sa kanya, kahit ang karakter na si Leonard ay napapansin na nagbago ang gupit ng buhok ni Ernest ngunit medyo nakakalungkot na hindi ito napansin ni Blade. Agad na nagpatuloy si Ernest at inatasan si Blade na maging kaibigan ang isa pa sa kanilang mga kaklase na si Sophie. Napansin ni Blade na lumalaban si Sophie sa hangin at nagtataka siya kung bakit siya laging nag-iisa. Ipinaliwanag ni Ernest na mula nang sumali si Sophie sa akademya, laging naging sobrang mahiyain ito at ayon naman kay Ernest madali siyang sumusunod sa mga utos na ibinibigay sa kanya ng sinuman, na sa tingin niya ay hindi magandang katangian dahil hindi niya ginagawa ang nararapat na bagay para sa kanyang sarili. Ngunit nang makilala niya si Blade, kusa niyang sinabi ang kanyang pangalan at naisip ni Ernest na kung susubukan ni Blade na maging kaibigan si Sophie, maaaring magbukas ito sa kanya kaya agad na lumapit si Blade para makipag-usap kay Sophie at habang sinisita naman ni Ernest si Leonard nang walang dahilan at pinatakbo niya ito ng 10 kilometro para hindi siya maging mahina. Sinubukan ni Blade na makipag-usap kay Sophie at diretsahan niyang sinabi sa kanya na inatasan siya ni Ernest na pumunta dito at bantayan siya. Tinanong ni Sophie si Blade kung iniutos ba sa kanya ni Ernest na gawin ito at ipinaliwanag ni Blade na mas higit itong hiling kaysa utos. Binanggit ni Blade kay Sophie na hindi lang naman dahil sa hiling ni Ernest kaya siya pumunta dito, kundi dahil na rin sa gusto niyang tulungan siyang mag-ensayo. Naniniwala si Sophie na hindi masyadong makakatulong si Blade sa kanya dahil kamao lamang ang kanyang ginagamit sa pakikipaglaban. Tinanong ni Blade kung kaya ba niya na gumamit ng anumang sandata at binanggit ni Sophie sa kanya na hindi siya makakagamit dahil ang paglaban gamit ang mga kamao lang ang kanyang natutunan. Kaya't si Blade ang kumilos para turuan si Sophie ng iba pang paraan ng pakikipaglaban at nagpa siya na turuan siya kung paano gumamit ng mahabang espada. Tinanong ni Sophie kung ito ba ay isang utos dahil utos lamang ang kanyang sinusunod, ngunit nilinaw ni Blade na gusto niya lamang siyang tulungan bilang isang kaibigan at kahit hindi ito utos, nagpa siya si Sophie na maging alagad ni Blade dahil nagustuhan niya ito. Bago pa man magsimula ang sesyon ng pagsasanay, tumunog ang kampana at tinapos ng guro ang praktikal na klase sa pagsasanay para sa araw na iyon. Nainis si Blade na hindi siya nakapagturo ng kahit ano kay Sophie at lumingon sa kanya upang makita itong ngumiti sa unang pagkakataon. Sinubukan muli ni Blade na turuan si Sophie kinabukasan at tinulungan siyang matutunan kung paano i-konekta ang kanyang kapangyarihan sa kanyang espada. Sinubukan niyang hiwain ang isang bakal na armadore gamit ang espada, subalit hindi niya ito magawang mapinsala kaya naisip ni Blade na kailangan niyang dagdagan ng kapangyarihan ang kanyang mga atake. Binanggit niya kay Sophie na isipin ang espada bilang isang ekstensyon ng kanyang katawan at pagkatapos ay i-connect niya ang mahiwagang enerhiya nito, at doon ay ipinapakita niya ang mahiwagang enerhiya na kinonekta niya sa espada at naghihiwa ng armadura na malinis na parang papel. Kaya naintindihan ni Sophie at pagkatapos ng buong araw ng pagsasanay, natuto rin siyang i-connect ang kanyang enerhiya at hiwain ang armadura ng may kahusayan. Sa matagumpay na pagtatapos ng leksyon sa pagsasanay, tinawag ito ni Blade na unang araw ng pagsasanay. Tinanong siya ni Sophie kung maaari na ba niyang talunin si Ernest ngayon kung saan alam na niya kung paano gumamit ng espada. Hindi niya iniisip na ito'y magiging madali dahil ibang-iba ang antas ni Ernest kaya binagsak ni Sophie ang espada at pinigilan si Blade gamit ang kanyang mga kamao. Pinatunayan sa kanya na mas bagay sa kanya ang pakikipaglaban gamit ang kanyang kamay kaysa sa pakikipaglaban gamit ang isang espada. Kapwa sila nakaupo sa isang burol at medyo naiilang si Blade kaya pinakawalan siya ni Sophie at bago siya umalis, sinabi niya sa kanya na gusto niyang turuan siya ng iba pang bagay sa susunod na araw. Sa susunod na araw, pumunta si Blade upang makipagkita sa punong guro na siya ring hari. Tinanong ng hari si Blade kung mabuti ba ang buhay niya sa eskwelahan at binanggit naman ni Blade na mabuti naman dahil mayroon siyang ilang mabuting kaibigan.
Natuwa ang hari nang marinig niya ito dahil palaging naaawa siya kay Blade dahil wala itong mga kaibigan kahit siya ang pinakadakilang bayani sa mundo. Matapos malaman na may interes si Blade kay Sophie, sinabi ng hari sa kanya na bagaman malakas si Sophie, hindi naman siya complete fighter. Inihayag niya na ang layunin ni Sophie ay lumampas pa sa mga kapangyarihan ni Blade at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa artificial na proyekto ng dakilang bayani. Ayon sa hari, naniniwala ang ilang siyentipiko na posible na lumikha ng isang nilalang na kasing tibay ng kanilang Great Warrior, at nagsimula ang isang eksperimento sa paksang Sophia gamit ang Ancient Lost at Forbidden Knowledge para maperpekto ang kanilang eksperimento. Sinubukan na kopyahin ng mga siyentipiko ang orihinal na tao at nagsagawa ng walang katapusang eksperimento sa kanila. Inihayag ng hari na ang tunay na pangalan ni Sophie ay Sophie Fento, na nangangahulugan na siya ang ika-12 salin ng tao mula sa Sophia. Hindi makapaniwala si Blade na mayroong tao na magagawa ang isang bagay na napakalupit at itinaas niya ang kanyang mga kamao laban sa hari. Pinakakalma siya ng hari at sinabi sa kanya na huwag nang mag-alala dahil tapos na ang pangyayari. Binanggit niya na tinapos niya ang mga kasuklam-suklam na eksperimento na ito sa kanyang sariling karangalan. Ipinapaliwanag ng hari na matapos buwagin ang eksperimento, tinanggap niya si Sophie at binigay sa kanya ang kalayaan na gusto niya, ngunit hindi kailanman gumawa si Sophie ng anuman sa utos ng sinuman. Napagtanto ni Blade kung paano ninakaw kay Sophie ang normal na buhay para sa kapakanan ng paglikha ng isang dakilang bayani at sinisisi niya ang kanyang sarili para doon at nagpasya siyang tiyakin na makakamtan ni Sophie ang normal na buhay tulad ng karamihan. Subalit hindi rin niya alam kung ano ang gagawin, kaya nagpunta siya para humingi ng payo mula sa kanyang doktor upang malaman kung ano ang normal at tinanong niya ito kung anong uri ng mga bagay ang kadalasang ginagawa ng mga bata sa kanyang edad. Na-realize niya na nagtatanong siya ng isang hindi angkop na bagay at nagsimulang turuan siya tungkol sa kabataan, kaso bago pa siya makapagsalita ng kahit ano pa, iniwan siya ni Blade sa kanyang silid at nagpunta upang tanungin si Leonard kung ano ang kabataan. Matapos makuha ang tumpak na sagot mula kay Leonard doon ay agad na tumakbo si Blade kay Claire at Jessica, at hiniling sa kanila na sabihin sa kanya ang tungkol sa pag-ibig. Sinabi niya sa kanya na ang pag-ibig ay tungkol sa pagsagawa ng isang date, kaya agad siyang tumakbo sa kwarto ni Ernest para matuto mula sa kanya tungkol sa kung ano para sa kanya ang date. Naguluhan si Ernest at iniisip na siguro may balak na e-date siya ni Blade, kaya sinabi niya doon na ang karaniwan ginagawa ay naglalakad ang mga magkapares sa paligid ng bayan, nag-uusap at namimili, subalit sinabi niya sa kanya na hindi niya matatanggap ang kanyang binabalak dahil sa hindi pa sila ganoon ka-close. Bagaman tinanggihan niya si Blade, siya ang naiwang nagtataka dahil sinabi ni Blade sa kanya na pupunta siya sa isang date, nagmamadali siyang pumunta sa dressing room ng mga babae at agad na binulabog ang mga babae sa kanilang shower room. Pagkatapos, inanyaya niya si Sophie sa isang date na kanyang malugod rin naman na tinanggap. Maya-maya, ang tatlong iba pang mga kasintahan ni Blade ay binabantayan siya upang hindi siya magtangkang gumawa pa ng kahit anong kalokohan. Habang naririnig ang malaking orasan, lumapit si Sophie kay Blade sa tamang oras. Sinabi niya kay Blade na hindi niya alam ang anuman tungkol sa mga date, subalit sinabi ni Blade sa kanya na huwag mag-alala dahil expert na siya at nag-aral siya ng mahabang panahon para sa larangang ito. Binabasa niya ang isang libro patungkol sa date para sa mga mangmang at sinimulan ang kanilang date sa pamamagitan ng paglalakad na nagkadikit ang kanilang mga braso. Ang dalawa ay patuloy na naglalakad na magkasama, kumakain ng ice cream at pagkatapos ay nagpunta sa isang sikat na fishing spot. Pagkatapos, ang dalawa ay nagpunta sa isang gaming station at ganap na gumawa ng kasiraan sa lugar habang ang tatlong babae ay nagmamakaawa sa may-ari sa ngalan ni Blade. Dinala niya si Sophie sa isang restaurant para kumain sila magkasama. Uminom sila ng parehong niyog na magkasama, naging mapangakit na nagpapalakas ng tibok ng puso ni Blade tulad ng isang tren, ngunit patuloy niyang ginagawa ito dahil ito ay kailangan sa isang date. Nagtataka sila kay Blade kung bakit hindi pa niya sila napansin silang tatlo kahit na sila ay nakaupo sa lamesa na direktang katabi nila. Hindi na makatiis pa si Ernest dahil na-realize niya ang mga gawain ni Blade at Sophie bilang lubos na hindi kaaya-aya. Nagiging sobrang seloso siya na makita silang magkasama kaya inaalok siya ni Claire ng isang baso ng ice cream para mapakalma siya. Patuloy siyang kumakain na parang baboy upang gamutin ang kanyang kalungkutan at sa pagitan ng mga oras, umalis si Blade at Sophie sa lugar. Pagkatapos pumunta sa ibang lugar,
Nagtataka si Blade kung ano ang nangyari sa kanyang misteryosong tagasunod dahil hindi na niya nararamdaman na may sumusunod sa kanya. Patuloy siyang naglalakad at binubuksan ang libro upang makita kung ano ang susunod sa agenda, ngunit ayon sa libro, wala na silang sapat na oras para gawin ang kanilang susunod na gawin kaya nalungkot bigla si Blade. Gayunpaman, inabot ni Sophie ang kanyang kamay na nagsasabing huwag mag-alala at sabay silang tumakbo ng mabilis na parang kidlat upang marating ang kanilang susunod na destinasyon. Pagkatapos ng mabilisang paglakbay, nakaupo sina Blade at Sophie na magkasama sa tabi ng isang fountain sa gabi. Binanggit ni Blade kay Sophie na narinig niya na ito ay isang alamat na fountain, ngunit hindi naiintindihan ni Sophie kung ano ang kahalagahan ng isang simpleng fountain na may lumalabas na tubig. Binahagi ni Blade sa kanya na hindi rin niya naiintindihan, na ito'y nagpapangiti kay Sophie dahil napagtanto niya na katulad siya ni Blade. Nagpasalamat si Sophie kay Blade at sinabing nag-enjoy siya ngayong araw na iyon, na nagpapakilig sa kanya. Tinanong niya siya kung bakit niya ginawa ang ganitong date, binanggit ni Blade kay Sophie na itinuturing niya siya bilang kaibigan, kaya bilang isang kaibigan, gusto niyang makita siya na masaya. Subalit inamin ni Sophie na hindi niya itinuturing si Blade bilang kaibigan dahil para sa kanya ang magkaibigan ay hindi nagtatago ng mga sikreto sa isa't isa, na nagpapahiwatig na napagtanto niya na may tinatago si Blade sa kanya. Sinubukan ni Blade na gumawa ng palusot at binanggit sa kanya ni Sophie na huwag mag-alala dahil inaamin niya rin na may tinatago rin siya sa kanya. Inamin ni Sophie kay Blade na hindi siya isang ordinaryong tao kundi isang incomplete test subject na nilikha upang maging isang artificial na bayani. Binahagi niya na nilagyan siya ng artificial power mula sa isang legend hero at ipinakita sa kanya ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbend sa steel fence. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang mga kapangyarihan para baguhin ang law of physics, ngunit sa parehong oras ay wala siyang kontrol sa kapangyarihang iyon. Pinatunayan niya na wala siyang kontrol dahil sinimulan ng bent steel fence na atakihin siya at dinala siya papunta sa taas. Ipinakita ni Sophie ang kanyang kapangyarihan at ipinakita kay Blade na maaari niyang manipulahin ang gravity sa pamamagitan ng pagsira ng lapag sa isang bagsak. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na dinagdagan niya ang timbang ng kanyang katawan ng 1,000 beses, ngunit bumagsak siya sa lupa na may 10,000 beses mula sa kanyang inaasahang lakas. Napagtanto ni Blade kung gaano kadelikado si Sophie at nagpa siya na tulungan siya. Ngunit hindi pa siya natatapos na ipakita ang kanyang mga kapangyarihan at inihayag na maaari niya rin itigil ang oras mismo. Natapos ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan nang maubusan siya ng mana at ipinaliwanag niya kay Blade, na maaari lamang niyang mailabas ang ganitong divine power sa loob ng 10 segundo. Binanggit ni Sophie sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang pagiging isang simpleng kasangkapan sa eksperimento at kung paanong siya ay isa lamang clone ng ibang tao. Dahil nasabi na ni Sophia kay Blade ang lahat tungkol sa kanya, nagpa siya si Blade na ihayag din ang kanyang mga sikreto. Nag-aatubili na inamin niya na siya ang dakilang bayani, o sa katunayan, siya ang dakilang bayani kaso wala na siyang mga kapangyarihan. Doon ay hindi nagulat si Sophia at inakala lang niya iyon dahil medyo kahawig siya ng dakilang bayani. Humingi si Blade ng paumanhin sa kanya dahil sa napagtanto niya ito bilang kanyang kasalanan, na naging epekto ng karanasan ni Sophia na mapagdaanan ang maraming mahigpit na mga eksperimento. Alam niya na hindi sapat ang isang simpleng paumanhin at sinabi niya kay Sophie na maaari siyang magalit sa kanya kung gusto niya. Muling humingi si Blade ng paumanhin sa kanya at inihayag na ang kapangyarihan na mayroon siya ay isang sumpa at nagkaroon siya ng parehong mga kapangyarihan. Sinisi ni Blade ang Diyos para sa pagbibigay sa kanya ng mga kapangyarihan na hindi niya gusto at sinisi ang mga tao para sa pagpapagawa sa kanya ng mga bagay na hindi niya gustong gawin. Ipinaliwanag niya na pinapaharap siya ng mga tao sa mga mabangis na halimaw sa edad na 3 kung saan dapat kasama niya ang kanyang mga magulang. Kinukutya siya ng mga tao dahil sa hindi nila nagawang maligtas ang lahat kahit na ginawa niya ang kanyang makakaya. Kaya itinuturing niya ang kanyang mga kapangyarihan bilang isang sumpa. Pumunta si Sophie upang pasayahin si Blade at sinabihan siya na dapat siyang maging proud sa kanyang sarili dahil literal na nailigtas niya ang milyon-milyong tao. Binanggit ni Sophie kay Blade na ipinagmamalaki rin niya ang katotohanan na nilikha siya upang maging kanyang kopya at nagnanais na maging katulad siya ni Blade, kaya sa wakas, nakakuha na si Blade ng kontrol sa kanyang sarili at nagpasalamat kay Sophie dahil mabuting kaibigan siya na nagbibigay aliw, na nagtatapos sa kanilang date. At dito na rin natatapos ang ating recap.
Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.